Sa panahon ngayon, naghahanap tayo ng murang pagkain. Ito nga yung bidang-bidang episode for today. Halagang 50 pesos, meron ka ng malaking fried chicken, may rice, at may free unlimited sotanghon soup ka pa. Ano nga ba ang kwento sa likod ng pagkain ito? Sa 50 pesos, meron pa kaya silang kinikita? At gaano nga ba kasarap ito? Siyempre, aalamin natin, pero bago yan, kilalanin muna natin si Jonathan na siyang nagluluto ng itong mga pagkain dito. Ako po si Jonathan Ramos, nagtitinda po ako ng fried chicken dito po sa 1653 Maria Rosa Street, Malate, Manila. Tapat po siya ng Robinson, gilid po siya ng St. Paul. Nag-umpisa kami ng asawa ko sa negosyo, siguro 2020. Bali nagtitinda ako ng kanin tsaka ulam. Kumbaga mga lutong bahay, nagtitinda kami ng asawa ko. Nilalako-lako lang namin, gamit namin cart. Yan, yung sidecar cart. Nilalako-lako lang namin dito sa sa Malate. Tapos yun, nung naisipan namin na mag-chicken, nung nag-umpisa kami ng chicken, parang mas patok sa tao yung chicken kasi tsaka mura siya eh. Kumbaga, 50 pesos, makakain ka na. Yun yung paumpisa namin ng asawa ko. Apan na rice balo. Tayo sama-sama may mara, di ba? Papa. Sa aming, wala yung malaki. Wala. Pwede pang bili malaki. Sikat ka na, Mare. Hindi na ka ma-rich. Ay, hindi man mara. Mari pa rin kita. Bakit hindi rin lumang? What? Ulat mo na lang. Sabay box mo. Sir sotangon sir, may sotangon ka na dyan? Libre lang to. O kasama sa chicken yan. Kayo po. Sa 80 with rice. May kasamang pansit yun. Pwede po siyang may kasamang pansit, pwedeng meron. Naisip ko yung 50 pesos with rice na chicken, tsaka free sotangon. Nung nakikita ko yung mga ibang kumakain, ibang mga empleyado sa Robinson na minsan binabayad sa akin 50 pesos, tas 60 pesos yung bibilin kasi yun nga, kulang yung budget nila. Kaya sabi ko, nag-usap ko yung miss ko na mag 50 pesos kami. Sobrang daming kumain ng 50 pesos with rice eh. Kasi yun, pas nakakatipid sila, tapos nabubusog na sila sa halagang 50 pesos. Meron po, nasa pitsil po yung gravy. Ito po. Sara, dali mo na lang doon. Bigyan kita mara. Ilan ba? Ay, 4 na peraso. bayad ma. Sira, bilin. Ay, sir, dalawa kayo, sir, no? Dalawa? Dalawa dito, sir. Sa 50 with rice. Ano po? Baby rice. Kapagod na. Ano po? Ilan ba kaya? Puro, ano siya? Apo. Yung free sotangon, naisip ko yun kasi walang puro sabaw na lang yung nakikita natin sa mga kainan. Tapos sabi ko, mababa lang naman yung puhunan ng sotangon. Eh sabi ko, pwede naman natin itong i-free. Sabi ko, nag-usap mo yung misis ko na yun na, sabi i-free na lang natin to kasi maliit lang naman. Tsaka mas lalo silang mabubusog pag nagpa-free tayo ng sotangon. Meron akong 50 with rice, 60 with rice, 70 with rice, 80 with rice. As only sotangon na yun. Yung 50 pesos natin with rice, puro hita sa lahat. Tapos yung 60 pesos natin, puro Thai part naman siya. Pero malalaki siya, kahit na 60 pesos siya, malaki siya. Tapos yung 80 with rice natin, yung quarter legs kasi minsan may malaki, may maliit. Kaya ginagawa ko, binubugod ko yung 80 with rice, tapos yung 70 with rice. Ang kanilang fried chicken ay ang kilalang Kanto Fried Chicken. Siyempre, ito ay nakababad na sa kanilang marinade, bibihisan ng harina bago ipiprito sa kumukulong mantika. Kapansin-pansin din ang napakalalaking sizes ng kanilang fried chicken. Kaya nga naman, sa halagang 50 pesos ay sulit na sulit talaga. Marami na tayong natikmang Kanto Fried Chicken, pero ang kakaiba dito sa Arus Fried Chicken ay yung kanilang sotanghon soup. Unlimited ito mga noy at mga kaakay. Punong-puno ng kikiam
at ng squid balls. Karamihan nga sa nadayo dito, ito talaga yung pinupuntahan. Piruin mo, sotanghon soup, saan ka pa? Huwag na nating patagalin yan. Umorder na nga tayo ng kanilang 50 pesos Kanto Fried Chicken, free unlimited sotanghon soup na may kasamang kanin. Let's get it on! Yan guys, try natin yung chicken nila dito. Natin. Crunchy yung balat nila. Juicy din yung laman-laman nila guys. Tapos, may libreng sotanghon. Yan. Try natin yung sotanghon nila. Init! Okay yung sotanghon nila guys. Tapos libre lang to dun sa chicken na binili niyo. Tapos may mga laman-laman. Kikiam, fishball. Okay dito guys. Sulit. So guys, try natin yung may gravy. Only rin yung gravy nila. Hop. Dati nung hindi pa ako nagtitinda, empleyado pa ako noon. Nagtatrabaho rin ako sa Robinson. Siyempre, kapos sa budget talaga pag naging empleyado ko kasi umaasa ka lang sa minimum wage eh. Yan sa akin, hirap. Kasi yung ATM ko, simula nung nagtrabaho ako, hindi ko nahawakan yun eh. Sobrang hirap ng buhay kasi nangungupahan na ako noon. Nung nag-asawa ako, talagang sinabi ko sa sarili ko na ibubukod ko yung pamilya ko eh. Kaya yun, bumuod kami, nagtrabaho ako. Sobrang hirap yung dinadanas talaga namin nung araw na yan. Kaya baon-baon sa utang. Hindi mo mahawakan yung ATM mo kasi nasa sanglaan. Kung hawakan mo, ilang araw lang. Tapos babalik mo naman sa sanglaan. Yan yung buhay na dinanas namin, hindi pa kami nagninegosyo ng asawa ko. Pagkain, sa fast food kasi ako noon eh. Kaya sa akin, aminin ko to, yung mga, ng mga customer, yung mga tira ng mga customer, yun yung kinakain ko. Kahit bawal sa opisina sa namin, yun sa pinagtatrabaho ko. Kasi wala eh, babaunin ko na lang, iiwan ko na lang sa pamilya ko. Nung nagkaroon kami ng negosyo ng asawa ko, yun, ang dami na talagang pinagbago kasi inumpisahan ko talaga, konting paninda lang eh. Tapos hanggang sa napalawak namin mag-asawa yung tindahan namin. Ang laking pinagbago para sa pamilya namin kasi yung mga anak ko, nabibigyan ko na ng gusto nila kung ano yung gusto nilang makain eh. Nabibigay ko na, nabibilang ko na ng mga magandang damit. Tapos nakakapasyal na din kung saan-saan, nakakapunta din kami. Nakakain kung saan gusto ng mga bata. Talagang yun dahil pinaka-the best kasi sa akin, yung gusto nilang makainan. Talagang kumain sila kung saan gusto nila, kakain at kakain kami. Kumbaga, hindi na sa pinansyal. Nakukontrol na namin ngayon yung ng buhay namin. Kasi sa negosyo, yung tinayo namin negosyo, kaya ang laking tulong sa amin nung tinayo namin to na negosyo ng mag-asawa. Siguro para sa akin ng sekreto sa tinda namin yung pakikisama sa mga customer siguro. Kasi yung dapat na pag-aasikaso sa mga customer kailangan napaka-bait mong tao kasi yan yung magpaparami ng tao sa iyo, yung pagiging maasikaso ko sa customer. Dahil huwag mo silang pabayaan kasi pag pinabayaan mo isang customer mo, kahit isang customer lang, mapabayaan mo dyan. Mawawalan ka ng, siguro, para sa akin, pag nawalan ka ng isang customer, mawawala sa'yo dyan, mga 100, mga 20. Kasi maraming kaibigan yan eh, kung binalita sa'yo, di ba?
Kaya para sa akin, sikreto ko dyan, yun, yung pakikisama sa customer talagang pinaka-the best sa akin. Asahan po nila na lagi pong masasarapan namin araw-araw yung niluluto namin at siniserve sa kanila. Yung sotangon, ano na natin yun, kumbaga ipupool day na natin yun. Hindi na tayo mawawalan ng sotangon. Tsaka asahan nyo na laging malinis yung siniserve natin pagkain para sa inyo. Nag-start po ako ng tinda alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Nauubos yung sotangon ko kasi alas 7. Alas 7 siya nauubos. Pag naubos yun, nagluluto ako ng sopas. Nakapre na rin yun yung sopas. Pag naubos yung sotangon, yun na, pinapalit ko na yung sopas na. Para hindi siya napuputol, meron silang mahihigop na sabaw. Pero yung sopas, malaman yun, kumpleto siya sa regado. Inaanyayaan ko po kayong kumain dito sa Aros Fried Chicken. Matatagpuan niyo po ito sa 1653 Mario Rosa Street, Malate, Manila. Tapat po siya ng Robinson Place, Malate. Gilid po siya ng St. Paul. Maraming salamat po sa inyo lahat na kumakain sa Aros Fried Chicken. Sana hindi kayo magsawa. At asahan niyo po na lagi po kaming mag-serve ng tama sa inyo. At yan, yung pre-sotangon natin, lagi nyo pong asahan yan. Kahit na ilang ulit nyo pang kainin yung sotangon, hindi wala pong bayad yun. Saka isang 50. Wait lang po. Balot nga ako, Be. Bayad rin, oh. Ma, bayad. Ito. Yung kain po. Oro.